Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong teleserye ng totoong buhay ni OFW Kuya Renji, aka Power Ranger. At sa reaction video ko pong ito ay tatalakayin po natin mula sa direktor, cameraman, hanggang sa mga tauhan ng kwentong ito, unang teleseryeng ito, at maging ang aral o ang mga aral na mapupulot natin dito. Lahat po yan ay lalamanin ng ating reaction video ito. Unahin na po natin yung magandang pagkakagawa ng ating mahusay na direktor sa teleseryeng ito. Makikita naman po talaga natin na kahit reenactment ito o hindi yung aktual na pangyayari, ay talaga namang buhay na buhay pa rin yung bawat eksena dito. Guys, paunawa lang po pala. Kaya reenactment po ito kasi hindi naman po pwedeng kunan ni ka-business ang aktual na pangyayari. Kahit pa sabihin pumayag itong sila Ate LB, Kuya Renji, at itong si Alex na i-vlog itong pangyayaring ito sa buhay nila, ay hindi naman po pwedeng yung mismong aktual na pangyayari ang kunan dito ni ka-business. Kasi kung yung aktual na pangyayari ang kukunan ni ka-business, ay masasaalang-alang dito ang privacy nila Ate LB at Kuya Renji. Isa pa, bukod doon, syempre dahil sa sakit na ginawa nito si Kuya Renji na panluloko nga niya at pagpapabaya niya sa pamilya niya, ay hindi maiiwasan sa aktual na pangyayari ang makapagbitaw itong si Ate LB ng hindi magagandang salita na maaaring hindi maging kaaya-aya, lalo na nga sa mga batang makakapanood ng teleseryeng ito. Samantalang dito sa reenactment na ito ay hindi masasaalang-alang dito yung privacy nila Kuya Renji at Ate LB. At isa pa, masasala ng direktor ang bawat salita na bibitawan ng bawat tauhan sa kwentong ito. At dahil dito, ay mas napaganda pa ang takbo ng kwento.
At alam naman natin na hindi naman yung gaganda ng ganyan kaganda kung hindi dahil sa husay ng direktor ng teleseryeng ito. Maging ang bawat shot sa bawat eksena ay talaga namang kitang-kita natin na may quality. At masasabi nating pinaghirapan talaga para maihatid lang ng maayos sa ating mga viewers ang ganda ng seryeng ito. At sino pa nga ba ang mahusay na direktor ng teleseryeng ito? Walang iba yan, kundi ito si Ka-Business. At siya din ang mahusay na cameraman. Na kahit minsan nga ay may nagko-comment na viewers na ito si Ka-Business nga daw ay nakikita sa salamin. Pero para sa akin naman, normal lang naman ito. Normal lang na makita siya paminsan-minsan sa salamin. Dahil ang gamit niya sa teleseryeng ito, lalo na doon sa mga nauna, ay GoPro. Na sabi nga niya pag magsusum in, ay kailangan niyan lumapit at itutok ang GoPro doon sa mukha ng nasa eksena. At kung gusto naman niya na mag-zoom out, ay lalayo siya doon sa eksena. Kumbaga ganun kahirap pag GoPro yung gamit. At ito namang camera na kabibili pa nga lang ni Papa Dins ngayon pa lang yan, ngayon pa lang niya magagamit yan sa mga susunod na eksena. Maaaring magamit na niya yan. Pero ito nga, itong mga nakuhanan ng GoPro ay talagang ikangay kauna-unawa naman na makita ang refleksyon ni Ka-Business sa salamin. Kaya wala na tayong pagtatalo sa bagay na yan. Kasi nakita naman natin na kahit GoPro pa nga lang yung gamit nito si Ka-Business sa pagsushoot, ay dekalidad na agad ang kanyang ibinibigay sa atin na mga video. Pero bukod sa husay ng ating director na si Ka-Business, ay syempre nakakabilib din dito yung mga tauhan mismo ng kwento. Na sila din mismo yung gumaganap sa kanilang karakter. Tulad nga halimbawa nito si Ate LB, ni Kuya Renji, at nitong anak nga nila si Alex. At maging yun, yung sa huling upload nila na andon yung nanay at tatay nito si Ate LB. Kumbaga makikita natin yung husay din nila magdala sa bawat instruction ng ating mahusay na direktor na si Ka-Business. Kasi talagang makikita mo sa kanila na kahit reenactment na yan ay makatutuhanan pa rin ang bawat eksena na kanilang binibitawan. At dahil nga sa ganda ng takbo ng teleseryeng ito, ay talaga namang napakarami ng nadala sa kwentong ito. May mga nainis dito kay Kuya Renji sa ginawa nitong panloloko at pagpapabaya sa pamilya niya ng napakahabang panahon. Isipin nyo, 14 years niyang pinabayanan ang kanyang pamilya. Marami sa mga viewers ang sobrang nainis dito. Maging sa paraan nga mismo ng panliligaw nito si Kuya Renji dito kay Ate LB. Na tila ba gusto niyang madaliin itong si Ate LB na makipagbalikan sa kanya. Pero meron din naman na pumapabor dito kay Kuya Renji. At si Ate LB naman ang binabatikos nila. Kesyo pakipot pa daw itong si Ate LB. Nagsosorry na nga daw itong si Kuya Renji. At ano pa ba daw ang hinahanap nito si Ate LB para mapatawad lang ito si Kuya Renji. Pero para sa akin guys, ganito yan. Unang-una, wala tayo sa sitwasyon ni Ate LB. Lalo na nung panahon na iniwan at pinabayaan sila mag-ina nitong si Kuya Renji. Kumbaga, habang nagpapakasarap si Kuya Renji sa piling ng ibang babae, ay naiwan itong si Ate LB na mag-isa sa pagpapalaki sa anak nilang si Alex.
At hindi lang yun guys. Dahil habang mag-isa niyang pinapalaki itong si Alex sa mahabang panahon na yun na iniwan sila ni Kuya Renji. Habang ginagawa niya yun, ay dinaramdam niya yung sakit sa ginawang panloloko sa kanya nitong si Kuya Renji. Kaya hindi talaga ganun kadali ang magpatawad. Tama si Ate LB. Mahirap yung pagpapatawad na pinilit lang. Kumbaga, hindi taos sa puso. Dahil pagka ganun ang nangyari, ay mauuwi at mauuwi lang sila sa sumbatan. At maaaring mauwi din lang sila sa hiwalayan. Pag nangyari yun, sayang lang, di ba? Kaya mas maganda talaga kung pahihilumin muna ni Kuya Renji ang sugat na nilikha niya sa puso ni Ate LB. At kung tutuusin, siya din lang naman ang makakapagpahilom nito. Sa paraan ng pagpapakita niya kay Ate LB ng kanyang sinseridad sa paghingi ng tawad. Pero kung mamadaliin nga niya at parang namimilit pa siya, paano mo maipakita yung sinseridad mo sa paghingi ng tawad sa mga nagawa mong kasalanan? Buti sana kung simpleng kasalanan lang nagawa mo. Ay napakabigat kasi. Napakabigat nung ginawa mong kasalanan dito kay Ate LB. Kaya kung gusto mo talaga ang maayos na kapatawaran at kung gusto mo talaga na maging maayos ang iyong pamilya, ay hintayin mo na kusang maghilom ang sugat ng puso nito si Ate LB. Tiyagain mo. Tiyagain mo yung panliligaw. Oo, maaring mahirap kung sa mahirap. Dahil nasaktan mo siya eh. Dahil durog na durog siya. Kaya normal lang yan na mahirapan ka. At para sa akin, ay deserve mo naman ang mahirapan sa panliligaw muli dito kay Ate LB. Dahil hindi nga biro yung ginawa mong sakit. Pero ika nga sa kasabihan, ay kung meron kang tiyaga, ay sigurado, meron kang nilaga. At kung magiging matyaga ka, ay alam naman natin na makukuha mo yung tagumpay na hinahangad mo. Dahil kita naman natin na mahal ka pa rin ito si Ate LB. Dito na lang isipin mo, 14 years kang wala sa tabi niya. Pero hindi siya naghanap ng kapalit mo. Doon pa lang masasabi mo na mahal ka pa rin ni Ate LB hanggang sa ngayon. Huwag mo lang siyang madiliin. Yun lang yun. Ika nga ni Ate LB, ay irespeto mo naman yung dignidad na meron siya. Huwag mo namang abusuhin ang lahat ng yon. Yun lang, Kuya Renji. Yun lang ang hinihingi sa'yo nito si Ate LB. Alam nyo guys, ang ganda ng ginawang vlog na ito ni Ka-Business. Dahil may malaking aral tayong natututunan dito. Hindi lang yung mga kababayan natin sa abroad, kundi para ito sa lahat. Para sa lahat ng taong pamilyado. At maging doon sa mga tao na bubuo pa lang ng pamilya. Dito kasi sa teleserye ito, ay masasalamin natin ang pwedeng mangyari kung pababayaan natin ang ating pamilya. At pag pinabayaan nga natin ang ating pamilya katulad nito si Kuya Renji, pag nasira ito, maaaring mahirapan o di kaya ay hindi na natin ito muling mabuo. Kaya sa mga viewers natin dyan na may pamilya na, payo ko lang po, huwag nyo pong gayanin
utularan itong si Power Ranger. Mahirap po pag pamilya na po ang nasira. At ang isa pa pong masakit dito, pag nasira po ng ganito ang ating pamilya, ang pangunahing apektado dito ay ang anak o mga anak natin. Dahil sila yung pangunahing biktima sa mga ganitong nasisira ang pamilya. Buti nga itong si Alex, kahit naging biktima siya ng broken family, ay hindi siya tulad ng iba na naging biktima din ng broken family. Nakalimitan ay napapariwara ang buhay. Buti itong si Alex, napalaki siya ng maayos ni Ate LB. At hanga din ako sa pagpapalaking ito ni Ate LB dito kay Alex. Maging kay Alex, saludo ako sa iyo. Dahil naging mabuti kang anak para sa iyong magulang o para sa iyong mga magulang. Kahit nga napabayaanan kayo ni Kuya Reggie, ay nakita naman natin na hindi ka nagtanim ng anumang galit o sama ng loob sa iyong ama. Kaya kahanga-hanga ka. Kahanga-hanga kang bata. At bibihira yung tulad mo. Hindi ko naman sinasabing nag-iisa ka. Dahil may mga nakilala din naman ako na katulad mo, na kahit biktima ng broken family, ay sinisikap na maging maayos ang buhay at hindi pinipiling magrebelde sa kanyang mga magulang. At isa ito sa nakita kong magandang aral na mapupulot dito sa teleserye na ito. Dito kasi ay naipakita nitong teleserye na ito na hindi porke isa kang kabataan na biktima ng broken family ay sisirain mo na ang buhay mo. Dahil bakit hindi mo gayanin ito si Alex? Nahalip na magtanim ng galit sa kanyang mga magulang dahil sa pagkasira nga ng pamilya nila, ay eto siya. Isa siya sa gumagawa ng paraan para muling mabuo ang kanyang pamilya. At umidad siya ng 20 years old na hindi naging pasaway sa kanyang nanay. Ito yung magandang tularan ng ating mga kabataan na naging biktima din ng broken family. Sana'y maging aral ang lahat ng ito. Mula sa mga tatay na madaling matukso pag napapalayo sa kanyang pamilya o madaling matukso pagdating sa babae, hanggang sa mga anak na hindi maiwasang maging biktima nga ng broken family. Sana maging aral sa lahat ang naipakita ng teleseryeng ito na negatibo at positibong pangyayari. Yun lang guys, at sana po ay nagustuhan nyo po ang reaction video kong ito. Maraming salamat po sa panonood. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, Ma'am Nerissa. At maraming salamat po sa wala pong sawang pagsuporta nyo at panonood po sa aking mga video. At God bless po sa inyo at sa buong pamilya nyo po. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan,
kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.